Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, nagkaroon ba kayo ng issue katulad ng hindi kayo makapag-post, hindi kayo makapag-comment, makapag-share, or makapag-react? Okay, or ang pinakamalala na na-experience nyo ba dito sa inyong profile or even pages is hindi na kayo makapag-open. So, automatic lock or na-suspended po ba yung inyong mga account? So, ito po yung reason. So, i-discuss po natin kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong mga glitches na akala natin system error lang or update lang ni Facebook. Pero nagkakamali tayo guys. Minsan, ito yung nagiging dahilan ng ating overuse ng features ni Facebook. So, etong spam violation, under po ito ng community standard. Medyo mabigat po ito. At kung magkakaroon kayo ng ganitong violation, posibleng tumagal po ito ng ilang linggo or even months yung tinatagal bago ma-remove yung restrictions, notifications, o yung mismong violation na ito. So, paano ang mangyayari sa ating monetization? Kung tayo ay monetize, posible masuspend or magkakaroon ng status, you are no longer earnings because of unresolved issue. Such as, ito nga po yun. So, spam violation, community standard. We don't allow people to take action on high volume that might bother others. So, ito yung usually notification or warning na makikita natin kapag nakakommit tayo ng certain violation sa spam. So, number one, tatlo po ito Paano kinakategorize ni Facebook na spammy na yung ating ginagawa dito sa kanyang platform? Number one, repeating the same comments or posts over and over. Ayan. Ngayon po, ang dami pong nakapokus sa engagement. Dahil alam naman natin, engagement is yung nagpapalaki talaga ng earnings. Okay? Engagement, talaga naman ito yung pinupush ng ibang creator na mag-iwan ng bakas, count me in, follow to follow. But kapag naabuso po natin itong features na ito po yung magiging cause nun. Magiging suspended, demonetized, or nalalak yung ating account. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong mag-engage. But with minimal use, 'di ba? Konti lang, huwag niyong o-over. Okay? So merong mga na-overuse sa pag-count me in, 'di ba? Engage to engage. Ayan po yung nagiging dahilan. Instead na tumaas yung ating visibility, tumaas yung ating engagement organically, lalo pang napapahamak yung account natin. So, yun yung number one. Number two, using automatic means like bots to take action such as posting, liking, or sharing at high volume. Meron po ako nakikita ng mga ganito sa online na nag-offer ng boosting services. Wag po kayong kukuha ng mga ganito. I highly discourage po. Mas okay kung organic. Pag sinabi natin organic, saan ba nakukuha yon? Create original content, meaningful content, or content that has or have na meaningful enhancement or inedit like commentary, reviews, yung mga ganyan, or remix. Kapag po tayo ay gumagamit ng mga boosting services, inorganic po yun. Paid po yun. Robot po yung mga nagla-likes. Robot yung mga nanonood. So, ano mangyayari kapag ganun yung ating nakukuha ng mga followers, fake views, hindi na yung mag-i-engage sa susunod na upload nyo. Kasi nga, hindi naman totally sila napunta sa account nyo or pinanood yung video nyo dahil gusto nila. Ito po ay paid or fake engagement. Number 2 yon. Number 3, messaging a lot of people you aren't connected in a short period of time. So, ito isa na sa nakikita ko. Meron po mga groups sa Facebook, no, na
maraming followers, members, but ang nangyayari, nagkakaroon sila ng ganitong senaryo. Mini-message nila yung mga not connected sa kanilang list of friends or followers. Kapag po nagme-message tayo sa mga hindi natin kilala dito kay Facebook, unusual activity yan. Ito yung nangyari sa akin before, no? Nagkaroon ako ng ganitong notification. Kasi nagme-message ako, may mga services tayong ina-offer sa online. So, mini-message ko, ginagawa kong spam. Pati yung comment section ng mga may video, naglalagay ako ng specific links, ng comment, mga ganun. So, bawal po pala iyon talaga. So, kung babasahin po natin yung full details ng spam, no? Mahaba po ito pero papahapyawan ko na lang sa inyo. So, ito yung isang sample na nire-remove automatically ni Facebook. Yung piece of content na lumabag sa kanyang community standard. Ganito po yun. Okay. So, appealable naman to. Pero kapag napatunayan ni Facebook na tayo ay lumabag, automatic yan, burado na, hindi mo na ma-recover yung video or yung posted content. And after po napatunayan ni Facebook, siyempre, demonetize yung account nyo. So, kailangan nyo i-appeal ulit. And hindi automatic pag in-appeal natin, babalik ka agad yung healthy status ng inyong profile. Hindi po ganun kabilis. It takes time po. Okay? So, ito yung number 1, posting, sharing, engaging with content or creating accounts, group pages, even or other asset neither manually, automatically, at very high frequency. Ayan, yung mga posting repetitive content, yung paulit-ulit, no? Inauthenticity are present. So, yun yung nga yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga word na madalas ginagamit to engage. Ayan. Marami to Attempting or successfully selling, buying. Ayan, bawal din po ito. Attempting or successfully exchanging site, yung mga links, no? Sample. Sa groups, no, meron kayong mga other social media platform, tas doon nyo sinishare sa groups nyo, so bawal po yan. Marami pa ito guys, no, even attempting use of giveaways, yan, yung may mga amount is bawal. Naku, ang dami, no. Misleading link, deceptive behavior, marami. Okay, like share gating, ito pala yung term na yon. Requiring users to engage in a form of likes, shares, follows, or other public-facing form of engagement to gain access to specific exclusive content. So, yun po yun. So, yung pino-force natin, yung followers or even viewers para i-like, di ba? Or i-share yung ating specific content. Mas okay kung gagamit tayo ng compelling call to action at the middle or the end of the video. So sample, instead na maglagay tayo ng mga like or share gating na content, why not ilagay na din natin sa video. For example, guys, bago matapos itong video na to, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe and click the bell icon para pag meron tayong incoming video, manonotify po kayo. Parang ganon. Maraming salamat. Sana may natutunan. Don't forget to share. Bye-bye.